So tayo ay itinadhana na magdusa. Tayo ay itinakda na magdusa. Hindi tayo makakatakas sa pagdurusa. Merong mga pagdurusa na kayang-kaya natin. Merong mga pagdurusa na katamtaman. Pero meron din na mga paghihirap na labas sa kakayanan natin. Even sa Kristiyanong pamumuhay, sinabi yan sa 1 Thessalonians 3:3. Sinabi doon, "For you yourselves know that we are destined for this affliction." Itinadhana tayo sa ilalim ng probidensya at pagpaplano ng Diyos na tayo ay maghihirap. Tayo ay magdurusa. At pwede tayong tumugon sa mga afflictions sa tatlong paraan. Una, pwede tayong magalit. At pwede nating labanan yung Diyos. Pangalawa, pwede tayong maging indifferent o huwag nang pansinin yung Diyos sa ating mga pagdurusa. O pangatlo, pwede nating tanggapin na maging ang mga pagdurusa ay galing sa Diyos at maging dito ay magiging mapagpasalamat pa tayo. You see, sa usapin ng paghihirap, napakadali na questionin ng Diyos kapag masakit ang buhay. Ganon din, posible na hindi pansinin yung Diyos. Magmatigas habang masakit ang buhay. Pero kinakailangan ng grasya, ng espiritual na maturidad, at pinabanal na pag-intindi para makita yung pagdurusa na hindi lamang dapat tiisin kung hindi kayang gamitin ng Diyos para sa ikabubuti natin. At yan yung tutunghayan natin sa Salmo na meron tayo sa Psalm 119. Kaya tumayo tayo, basahin natin ito, ang Psalm 119 verse 65 until 72. Psalm 119, 65 to 72. We are now on the section and Hebrew letter Teth. Teth. This is the word of the Lord. You have dealt well with your servant, O Lord, according to your word. Teach me good judgment and knowledge, for I believe in your commandments. Before I was afflicted, I went astray, but now I keep your word. You are good and do good. Teach me your statutes. The insolent smear me with lies, but with my whole heart I keep your precepts. Their heart is unfeeling like fat, but I delight in your law. It is good for me that I was afflicted, that I might learn your statutes. The law of your mouth is better to me than thousands of gold and silver pieces. Muli, ito ang salita ng Panginoon. Makaupo na po tayo. So sa pagbabalik-aral natin sa Psalm 119, sa serye natin, ang buong Psalm 119 ay nakasentro sa pagtuturo, katotohanan na inaawit tungkol sa debosyon ng salmista sa salita ng Panginoon. So, ang pinaka-main theme ng buong Psalm 119 ay devotion sa salita ng Panginoon. Okay na, review na tayo. Okay, review. Pang ilang letter na to? Pang siyam na. Okay, so tignan natin. Ano yung unang letter? Aleph, Beth, Gimel, Daleth, He, Vow or Wow, Zayin, yung last Lord's Day. Heth. Ngayon naman, Teth. Okay, pang siyam na tayo. Konti na lang, kalahati na. Pag 11th letter, kalahati na yon. Nandito na tayo sa section
ika-siyam na section ng Psalm 119. Nasa test na tayo. At yung tema nitong section na to, 65 hanggang 72, ay tungkol sa tema ng paghihirap. Tungkol ito sa tema ng kapighatian, paghihirap, ng afflictions. Verse 67 and verse 71 frames at tinuturuan tayo kung paano natin tignan itong sulat na ito. Dito sa talata natin, bumabalik tanaw yung salmista sa mga pagdurusa niya dati. So inaalala niya yung sufferings niya dati at ininterpret niya yung sufferings niya spiritually. Ininterpret niya yung mga pagdurusa niya dati sa liwanag ng kabutihan ng Diyos. Sa both verses na yon, 67 sa 71, yung pagdurusa ay naging paraan para ibalik yung salmista sa mas malalim na pagsunod at mas malalim na pagkatuto sa salita ng Diyos. Isa sa mga paulit-ulit yung makikita dito na salita ay yung salitang mabuti. Salitang good. Well, good. At yung dinedescribe dito na mabuti ay ang Diyos, yung paghihirap mismo, yung salita ng Diyos. No? Verse 65, 66, 68, 71, 72. Ang naging tema dito ay yung kabutihan. Sa gitna nung masakit na probidensya na dinaranas ng salmista. Pero sa kabila ng mga kabutihan na yon, may makikita tayo dito na tatlong moral agents. Yung dalawa, masama yung ginawa. Yung isa, puro mabuti yung ginawa. Sino yung una? Yung psalmist mismo. Ano yung masama na ginawa ng psalmist? Sabi niya, ako ay lumayo sa salita ng Diyos. Hindi mabuti yun. Hindi mabuti na lumayo sa salita ng Diyos. So sabi niya, I went astray. Lumayo ako dati. Pangalawa, na hindi mabuti yung ginawa, yung mga insolent. Yung insolent dito, sila ay mga proud. Yung mga proud na yon, tinitwist nila yung katotohanan at sinasabi nila ay kasinungalingan tungkol sa salmista. Mabuti ba yon? Hindi mabuti yon. So yung salmista, sinabi niya, hindi ako palagi mabuti. Yung mga proud, hindi rin mabuti. Pero may pangatlong karakter dito na palaging mabuti. At yun yung Diyos. Yun yung Panginoon. No? Na sa kabila ng hindi kabutihan ng salmista at hindi kabutihan ng mga mayayabang, ang Diyos lamang yung perpektong mabuti sa kanyang karakter at sa lahat ng kanyang ginagawa. Kaya even in afflictions, kahit nahirapan yung psalmist, nagpapatuloy na maging mabuti yung Diyos sa kanyang ginagawa, sa kanyang kalooban, dahil yun ang nagbabalik sa salmista sa kanya sa salita ng Panginoon. The good God uses affliction for the good purpose of bringing His people back to His Word. Yan ang kabutihan ng Diyos, maging sa paghihirap. Yung paghihirap, ginagamit niya para ilapit sa salita ng Diyos yung kanyang mga tao. And interestingly, di ba, yung mga letters ng Hebrew alphabet na ito, may mga meaning. Yung mga letters na yun, at ang isa sa mga kahulugan na makikita natin sa letrang Teth, ay tinatawag ito na simbolo ng nakatagong kabutihan. Yung Teth, letter Teth, it's symbolic para sa hidden goodness. Napaka-appropriate na ginamit ng psalmist nandito sa ikasyam na letra, sa kanya sinulat yung affliction. Sa kanyang goodness ng Diyos. Napaka-appropriate. Kasi yung mga affliction, yung mga paghihirap, hindi naman talagang mukhang maganda yan eh. Kaya nga mahirap eh. Hindi maganda ang maghirap. Kasi pag nasasaktan tayo, ang madalas na nangyayari ay hindi natin nakikita yung kabutihan ng Diyos. Kapag tayo ay naghihirap. Actually, kapag tayo ay naghihirap, tayo ay nalilito, ay tinuturing natin ito na kasamaan laban sa atin, at ganoon din, itinuturing natin ito na kadiliman. Ganyan yung pagtingin natin sa pagdurusa at sa paghihirap.
Pero dito na-discover at itinuro at kinakanta ng salmista na sa likod ng mga paghihirap ay may nakatagong kabutihan, yung Diyos. That there is a hidden goodness from God all along. Hindi madaling makita, hindi agad hayagan, pero mabuti yung Diyos. Maging sa likod ng mga paghihirap na naranasan niya. Paano natin makikita yung kabutihan ng Diyos sa mga pagdurusa? May dalawa. Una, afflictions may be corrective. Pwedeng ginagamit ng Diyos yung pagdurusa para tayo ay itama. Pangalawa, afflictions are surely instructive. Ginagamit ng Diyos yung pagdurusa para tayo ay hasain. Para tayo ay lilukin. So yung una, pagtatama. Yung pangalawa ay pagsasanay. Pero iisa yung gamit niya, pagdurusa. Iisa yung kapamaraanan niya, paghihirap. No? So tignan muna natin yung una. At dito sa dalawang to, yan ay kabutihan ng Diyos. So verse 67, sinabi sa verse 67, before I, psalmist, was afflicted, I, the psalmist, went astray. But now I, the psalmist, keep your word. So makikita natin dito may comparison, may before and after. May bago siya na-afflict, tapos pagkatapos niya, na-afflict. Ito yung before and after na spiritual condition ng psalmist. So sa isang side, bago siya nagdusa, tapos sa pangalawang picture, pagkatapos niya magdusa. Ano daw yung kalagayan niya spiritual bago magdusa? Ano yung sinabi niya? Before I was afflicted, I went astray. Ano ibig sabihin nun? Siya ay naliligaw. Siya ay lumalayo. Siya ay hindi nasa tamang daan ng kanyang Panginoon. Ito ay spiritual na pagkaligaw. Spiritual wandering from the path of God. So, picture number 1, naliligaw siya. Bago affliction. Now, picture number 2, pagkatapos niyang magdusa, anong sinabi niya? Now, I keep your word. After niya magdusa, ngayon, natuto na siya. Ngayon, sinusunod niya na, kinikip niya na yung salita ng Panginoon. So, dito, madededuce natin sa verse 67 na yung pagdurusa, yung affliction, ay merong gamit bilang pangtama. Ginagamit ito ng Diyos bilang pagtatama at pagpapanumbalik sa pagsunod sa Kanya nung salmistang lumalayo sa Kanya. No, ito yung unang kabutihan ng Diyos. The good God sends afflictions as correction to those who went astray from His Word. Unang kabutihan ng Diyos, ang pagdurusa ay pagtatama sa mga lumalayo sa Kanyang salita. You see, hindi nyo to unang beses marinig. Hindi natin to unang beses natututunan ngayon mismo habang tayo ay nasa ilalim ng pangangaral. Na merong mga aral na natututunan lang natin sa mahirap na paraan. Na hindi natin matututunan sa mga madaling araw. At ang sinasabi dito sa verse 67, na ito ay ang pagpatamang disiplina ng Diyos. Ito ay Diyos na itinatama yung kanyang mga tao. This is related to parenting. No? Alam niyo kung bakit kayang sabihin sa Proverbs, kayang ituro ng Biblia na dapat mamalo ang mga magulang? Bakit? Bakit tinuturo ng Biblia na dapat mamalo ang mga magulang? Bakit kailangan nilang saktan yung mga anak nila kapag sila ay naliligaw, lumalayo, hindi nakikinig, matigas ang ulo? Bakit tinuturo yun ng Biblia?
Yun ba ay cultural lang? Yun ba ay preference lang? Yun ba ay gusto lang? Hindi. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Diyos ay namamalo. Dahil ang Diyos ay namamalo, ang mga magulang ay dapat mamalo. Dahil siya yung ini-imitate natin. Siya ang nagtuturo noon dahil ganon yung kanyang perpektong moral na karakter. Isang kabanalan na magdala ng sakit sa mga bata o sa mga anak kapag hindi sila nakikinig sa salita. Kapag kinakausap sila ng maayos, pero hindi sila sumusunod at hindi sila nakikinig. Dahil ang mga bata ay merong proclivity na hindi sumunod, magkasala, at iniisip nila ang pagmamahal ay yun lang mga bagay na maganda sa pakiramdam at lahat ng masakit ay masama. Ganyan mag-isip ang maliit na bata. Pag masakit, masama. Pag maganda sa pakiramdam, mabuti. But God knows better. And you know better. Alam mo na hindi totoo yun. Hindi totoo na ang lahat ng madali ay mabuti, na ang lahat ng mahirap ay masama. You know. Pag pinapalo ko si Light, minsan, sinasabi niya sa akin, Papa, spank me gently. Pwede ba paluin mo pero hindi masakit? At sinasabi ko sa kanya, walang pagpalo na hindi masakit. There is no such thing. Kailangan masakit para tumatak. Hindi pwedeng walang gentle spanking. Kapag ganun ang nangyari, baliwala yun. Actually, worse pa yun. No? Spanking must hurt. Pero itong mundong ginagalawan natin na naloloko, na parang mga maliliit na bata, tinitignan nila ang pag-ibig bilang mga bagay na maganda lang sa pakiramdam. Maganda lang sa isipan. Hindi nila maisip na ang pagmamahal ay pwedeng masakit, pero magdudulot ng kabutihan. Even though it will hurt. In Hebrews chapter 12, yan ang sinabi mismo ng manunulat dito sa Hebreo. Sinabi niya kung sino ang minamahal ng Diyos, dinidisiplina niya. Kung sino ang mahal ng Diyos, dinidisiplina niya. At walang disiplina na masaya. Walang disiplina na enjoyable. Walang disiplina yung Diyos na mapapangiti ka. Ang disiplina niya ay pagtatama para sa mga minamahal niya at ang reason that they may share in His holiness. Para makibahagi sila sa kanyang kabanalan. Ang pamalo ay masakit, pero yung may hawak ng pamalo ay mabuti. Isang mabuting Diyos. Isang mabuting Ama. Kaya ikaw, kapatid, na mananampalataya, kilalanin mo na yung mga paghihirap ay pwedeng maging pagtatama ng Diyos kapag lumalayo ka sa salita niya. Ituring mo na maaari, pwede, na yung mga ibinibigay sa iyo ng Diyos na paghihirap ay tinatama ka niya. Na ito yung before mo at ang layunin ng Diyos ay yung after. Na after, I will keep His word. Yun ang layunin ng puso ng ating Diyos. Sino sa inyo yung pinalo nung bata pa kayo? Raise hands tayo. Nung nasa Quezon kami, pinagkwentuhan namin yung mga kalalakihan eh. Pangalawang question, sino sa inyo yung nagpapasalamat dahil pinalo kayo? Na pasalamat ka sa magulang mo.
Salamat. Salamat kay nanay, salamat kay tatay. Buti na lang pinalo ako dati. Buti na lang. Pero, nung sa panahon na yon, hindi ganun ka mag-isip. Okay. Ngayon na lang. Ngayon ka na ganun mag-isip. Nung pinapalo ka, sama-sama ng loob mo. No? Pero nung tumanda ka na, inisip mo, tama pala si tatay. Tama pala si nanay. Mali pala ako. No? At alam nyo, yung katotohanan na yan, yung mismo sinasabi dito sa verse 67. Yan mismo yung spiritual truth na ibinibigay dito sa verse 67. Pwedeng hindi mo maranasan yung pangdisiplinang pagtatama ng Diyos kung hindi ka naliligaw. Kung you are not astray. But alam nyo mga kapatid, maging aminado tayo dito, meron tayong kanya-kanyang katigasan ng ulo. May mga personal tayo na katigasan ng ulo. At yung mga personal at kanya-kanya nating katigasan ng ulo, minsan ay hindi na itatama ng Diyos kapag kinakausap niya tayo ng mahinahon. Ilang beses na ako kinausap ng mahinahon, ilang beses niya ako sinabihan sa kanyang salita, ilang beses na siya nangusap sa pamamagitan ng pangangaral, ilang beses na siya nangusap sa pamamagitan ng mga kapatid, pero matigas ang ulo natin. At kapag hindi tayo nakinig sa gentle parenting ng Diyos, ipapakita niya sa atin ang kanyang matigas, nagtatama, masakit, pero pagmamahal. Na pagtatama bilang mabuting ama. You see, mga kapatid, hindi mahina ang loob ng Diyos. Hindi siya natatakot na masaktan tayo. Hindi niya sinasabi sa kanyang sarili, ayokong gawin to, kasi baka mapano siya. Hindi mahina ang loob ng Diyos. Alam niya yung dapat gawin. Alam niya yung tamang dapat gawin sa bawat isa sa atin. Magpapadala siya ng mga pansamantalang pagdurusa para sa eternal at pagpapabanal natin. Verse 67. Kung araw-araw kinakausap tayo ng Diyos, araw-araw kinakausap ka ng Diyos, tapos hindi ka nakikinig, Sunday after Sunday, napapakinggan mo ang salita ng Diyos, tapos ayaw mo pa ring makinig. Kinakausap ka ng Diyos through the other Christians surrounding you, tapos ayaw mo pa ring makinig. Lalapitan ka ng Diyos, kakausapin ka pa rin niya, pero may dala na siyang pamalo. Hindi ba totoong-totoo ito? Ilan sa atin yung bumalik sa Panginoon, pero pagkatapos ng matinding pagdurusa? Ilan sa atin? Yung bumalik sa Panginoon pagkatapos lang tayong pagdusahin ng ating Panginoon. Hindi ba ganyan yung nangyari sa prodigal son? Nung lumaya siya, anak siya, lumaya siya, nag-happy-happy siya, pero naalala niya lang yung ama niya nung nagdurusa na siya. Nung nagdurusa na siya, sa kanya naalala, mali ako. Babalik na ako sa aking ama nang merong pagsisisi. Pakinggan natin itong mabuti. Yung pagtatama ng Diyos ay hindi kondemnasyon ng Diyos. Yung pagtatama ng Diyos ay hindi kondemnasyon. Dahil yung kondemnasyon na nararapat sa atin ay pinagbayaran na ni Kristo Jesus sa krus. Doon sa krus ng Kalbaryo, yung nararapat na parusa sa mga kasalanan natin ay pinasan niya na. Namatay na ang Panginoong Hesukristo. Siya na hindi minsan naligaw. Siya na ni minsan hindi lumayo. Siya na ni minsan ay hindi tumalikod sa Diyos Ama. Siya yung nagdusa para saan? Para sa atin na merong pananampalataya at merong pakikipag-isa kay Kristo Jesus.
na yung mga pagdurusa natin ay hindi na natin ituring na kondemnasyon. Hindi na ito kondemnasyon mula sa galit na Diyos, kung hindi pagmamahal ng isang mabuting Ama sa atin. And often, yung mga very afflictions na yon ay gagamitin ng Diyos para ibalik tayo sa Kanyang salita, sa Kanyang pagsunod, at sa Kanyang sarili. Nung mga nasa early 20s pa lang ako, never akong hindi naging active sa ministry. Palagi ako may ministry na ginagawa. Pero may mga panahon na naligaw yung puso ko. There was a time in my life na ligaw yung puso ko, pero nasa church ako. Pero yung puso ko ay ligaw. At pinahirapan ako ng Diyos. Those were some of my darkest moments. Siyempre, hindi ko sinasabi sa iba. May iba, pinupost ko lang sa Facebook. Pag binabalikan ko sa memory, like, oo nga pala, no? Pinahirapan ako ng Diyos. Binigyan ako ng Diyos ng sobrang sakit, pero pagkatapos nun, liwanag. Natutunan ko, oo nga, hindi ko dapat basta-bastahin ng Diyos. You see, ito yung dapat nating masambit, mga kapatid. Verse 67, before I was afflicted, yes, I confess, Lord, I went astray, but now I keep your word. Na matuto tayong pasalamatan ang Diyos maging sa mga paghihirap. Dahil marami sa atin, sa katigasan ng ulo natin, hindi tayo babalik kung hindi niya tayo sasaktan. Hindi tayo babalik kung hindi niya tayo bibigyan ng patikim ng kanyang mga afflictions. Yan yung una. Sa verse 67, mabuti ang Diyos sa kanyang pagtatama. Pero pangalawa, afflictions are surely instructive. Ito ay hindi lang pagtatama, ito rin ay pagtuturo. No? Sa verse 71, sinabi niya doon, it is good for me that I was afflicted. Medyo mas intindi na nung salita niya dito. It is good for me that I was afflicted that I might learn your statutes. Nung binalikan niya yung mga suffering sa verse 31, sinabi niya, mabuti. Mabuti pala na nahirapan ako. Mabuti pala na pinagdaanan ko iyon. Naisip ng psalmist na yung mga pagdurusa niya hindi random, hindi ito walang kabuluhan, hindi ito walang kahulugan, kung hindi ginagamit ito ng Diyos para sa spiritual na benepisyo niya. Kasi isipin nyo, after niyang bigyan ng affliction, pag binasa mo yung buong test, napakaganda nung disposition ng puso niya. Napakaganda na nung itsura ng espiritualidad niya. Naging mas teachable na siya, verse 66 at 68. Handang-handa na siya matuto mula sa Diyos. Ano pa? Mas malalim na yung pagsunod niya sa verse 67. Ano pa? Mas malalim na rin at mas dakila na yung kasiyahan niya sa salita ng Diyos. To the point na kaya niyang sabihin, mas mahalaga sa akin yung sinasabi ng Diyos kaysa sa kahit anong pera. Verse 72. Ito yung naging resulta ng paghubog sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Ito yung resulta na masasabi niya, masakit, pero mabuti yung kinalabasan. Masakit, pero mabuti yung kinalabasan. Itong sakit na ito ang nagdala sa kanya sa kaalaman, pagsunod at pagpapahalaga sa mga kautusan ng Diyos. God uses suffering to produce in us greater teachability, obedience, and delight in His Scriptures. Kaya dito, kailangan nating magkaroon ng qualification na hindi lahat ng pagdurusa ay pagtatama, pero lahat ng pagdurusa ay pagtuturo sa ilalim ng kamay ng Diyos. No? Hindi lahat ng pagdurusa, pagtatama. Dahil hindi lahat ng nagdusa, mga kapatid, sa kasulatan, ay mga may ginawang malaking paglaban sa Diyos. Sino yung mga nagdusa pero wala namang ginawang mali? Job. No?
Hindi naman, wala, yung accusation sa kanya ng mga kaibigan niya, pero dinefend siya ng Panginoon. No? Hindi lahat ng pagdurusa ay pagtatama, pero lahat ng pagdurusa ay pagtuturo. Pagsasanay. It's training as purposed by God. Ang Panginoong Hesukristo ay greater than Job. Wala siyang kasalanan si Jesus, pero nagdusa ba si Jesus? Nagdusa ba siya bago yung cross? Yes. Alam niyo, sinabi yan sa Hebrews chapter 5, verse 8. Although he was a son, he learned obedience through what he suffered. Hebrews 5:8. Hindi siya tinatama ng Diyos. Kasi wala naman siyang ginawang mali. Pero, hinahasa siya ng Diyos para maging mas mataas yung kanyang pagsunod sa kanyang Ama. Hebrews 5:8. Although he was a son, he learned obedience through what he, ano yung word? Suffered. Nagpadala ang Ama ng mga pagdurusa sa kanyang bugtong na anak para mas lumalim siya sa kanyang pagsunod. Si Christ yon. Ang Panginoong Hesus yon. Hindi corrective discipline yung binigay ng Ama kay Christ. Pero instructive discipline. Isang disiplinang nagtuturo, isang disiplinang nagsasanay, isang disiplinang masakit. Pero hindi pagtatama. Kung hindi sinasanay, kailangan ng paghihirap para masanay sa mas malagong espiritualidad. In this suffering, Jesus grew in obedience to His Father. Matututunan natin na kahit walang kasalanan, lumalago sa pagsunod. Walang kasalanan si Christ pero lumalago siya sa pagsunod. Hebrews chapter 5, verse 8. So, isipin natin yun, kung yung Ama, kung ang Diyos Ama ay nag-ordina ng pagdurusa para sa perpektong anak, how much more sa atin, ng mga imperpektong anak, na pwede nating isipin na pwede tayong mas maging banal ng walang paghihirap. Why would we think? Bakit natin may isip na mas pababanilin ako ng Diyos sa paraang walang hirap? Bakit natin may imagine na pwede akong lumago sa madali? Pwede akong lumalim sa masaya? If the perfect Son, the Lord Jesus, grew in obedience through what He suffered. Kaya mga kapatid, tanggapin mo yung paghihirap na bigay ng Diyos. Kilalanin mo, yakapin mo yung paghihirap na bigay ng Diyos bilang mabuti at makabuluhan na instrumento niya para sa iyong mas malalim na pagpapasakop, mas matalas na pagsunod, at mas sariwang kasiyahan sa kanyang salita. Ituring mo ito na pag-ibig niya sa iyo. Hindi dahil nagkasala ka, kung hindi dahil gusto niyang lumago ka. Kahit wala kang ginagawang direct disobedience sa Panginoon, He still wants you to grow. Gusto niya pa rin lumago ka. Gusto niya pa rin na yumabong ka. Gusto niya pa rin na mag-mature ka. At anong paraan niya? It's good for me that I was afflicted, that I might learn your statutes. It's good for me that I was afflicted, that I might learn your statutes. It is good for me that I was afflicted, that I might learn your statutes. Dahil gusto ng Diyos yung best para sa atin, therefore, hindi niya tayo hahayaan na magkaroon ng madaling buhay. Gusto niya yung pinakamainam para sa iyo. At ang pinakamainam sa iyo, kapatid, pinakamainam sa iyo, anak ng Diyos, ay yung hindi madaling buhay. Pwede mong isipin yan yung best para sa iyo. Pwede nating isipin,
ang pinaka-best sa akin ay isang buhay na walang hirap, dire-diretso lang, maayos lang hanggang kunin ako ng Panginoon. But it's not what's best for you. Sa panahon ng pagdurusa, ang siyasatin mo ay ang kasulatan. Higit sa sinisiyasat mo ang iyong pakiramdam. Sa panahon ng pagdurusa, ang pagbulay-bulayan mo ay ang pangako ng Diyos, imbis na ang iyong sakit. Sa panahon ng pagdurusa, makinig ka ng mas maraming beses sa salita ng Diyos kesa sa mga takot mo. Sa panahon ng pagdurusa, mas pakinggan mo ang Diyos kesa sa kung sino-sino pinig. Dahil ang mga pinakamalalim na katotohanan ay madalas na natututunan hindi sa panahong madali, kung hindi sa mga kwarto sa ospital, sa lugar ng punerarya, sa lamayan, sa mga panahon ng pagbagsak, sa mga panahon ng parang mag-isa ka, sa mga panahon ng pagtataksil, sa mga panahon ng napakatagal na kadiliman. Sa mga panahong yun, doon natututunan ang mga malalalim na turo ng Diyos. Doon niya tayo tinuturuan na tumatak sa atin ang kanyang salita at bumalik tayo sa kanyang salita. Brothers, do not waste your suffering. Magdurusa tayo. Iba-ibang degree, pero magdurusa tayo. Huwag mo sayangin yung pagdurusa mo. Dahil may layunin yung Diyos dyan. Kaya sa panahon ng ating pagdurusa, ang tanong mo, ang unang tanong natin, madalas, bakit sa akin nangyayari to? Pwede mong itanong sa Diyos yan. Pwede. Pero ito yung ipinapatanong sa iyo ng Diyos. Panginoon, anong tinuturo mo sa akin? Sa panahon ng pagdurusa, ang sabihin natin, anong tinuturo mo sa akin, Panginoon? What are you teaching me? Huwag mong sayangin ang pagdurusa mo. Alalahanin mo na ang pinaka-masakit na mga aral ng Diyos. Sa mga panahon na yon, hindi ka winawasak ng Diyos kung hindi sinasanay ka niya. Pinapalago ka niya dahil gusto niya ang pinakamainam para sa kanyang mga minamahal. Na masabi natin, mabuti ang Diyos. Mabuti itong masama na pangyayari. Dahil sa pamamagitan nito, natuto ako na magtiwala at sumandal at bumalik at lumalim sa salita ng Panginoon. At bilang pagtatapos, mahirap to. Pero ininterpret ng psalmist yung kanyang mga pagdurusa hindi muna emotionally, kung hindi theologically. Nung binalikan niya yung kanyang mga pagdurusa, tinignan niya ito sa lente ng kabutihan ng Diyos. Tinignan niya ito sa lente ng salita ng Diyos. Na kahit maging mga pagdurusa niya, oo, pwede talaga na intensyon ng diablo, intensyon ng mundo, intensyon pwede ng ibang tao na gamitin itong pagdurusa na ito para tayo ay mapasama. Pero God meant it for good. Others may meant it for evil. The enemies of our soul may mean those sufferings for evil. Na iniisip ni Satanas, iniisip ng mundo, sa pagdurusa na yan, tatalikod siya sa Diyos.
sa pagdurusa na yan, hindi na siya aasa sa Diyos. Pero iba ang intensyon ng Diyos. Intensyon ng Diyos na sa pamamagitan ng pagdurusa na to ay mas lalapit tayo sa Kanya. Others may mean it for evil, but God meant it for good. Dahil ginagamit niya ito bilang pagtatama, pagtuturo, at pagpapanumbalik. Kaya ito ang testimonya ng Psalm 119 sa Teth ay ang kumpisal ng isang mananampalataya. And I hope and I pray, mga kapatid, na tayo as we face suffering, na masabi natin to. Na masabi natin to. Mahirap to. Pero sana ito'y maging confession natin. Na masabi natin yung 67, na masabi natin yung 71. That it is good for me that I was afflicted, that I might learn your statutes. Na masabi natin, salamat sa Diyos sa sakit, salamat sa Diyos sa paghihirap, salamat sa Diyos sa mga problemang ito dahil binabalik ako nito sa Biblia. Nalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po, Diyos, dahil ito yung katotohanan na hindi namin maririnig sa mundo. Ito, Diyos, yung katotohanan na hindi namin maririnig sa ganang sarili namin. Ito yung katotohanan na eksklusibong ikaw lang yung nagsasabi. Walang ibang magtuturo nito sa amin, O Diyos, kundi ikaw. Kaya salamat po. At hiling namin, O Diyos, kahit mahirap, hindi madali, parang ito ay nakatagong kabutihan mo. Tulungan niyo kami na masabi na maging ang mga mahihirap ay kabutihan mo para kami ay balik mo sa iyong salita. Pinupuri ka po namin sa mahirap na talatang ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.